Kaibigan, sobra akong excited na ipaalam sa'yo na meron tayong special na series ngayong buwan na ito. At syempre, pag pinag-uusapan ang buwan ng February, ang unang pumapasok sa ating isip ay love. Tama ba? At naisip ko na gumawa ng series patungkol sa pagmamahal. Bakit? Kasi wala nang mas importante pa sa buhay natin kung hindi ang pagmamahal. Kung mahal ka ng Diyos, minamahal mo din siya at minamahal mo din ang iyong kapwa at ganoon din naman ang pagmamahal sa iyo ng iyong kapwa. Ay nako, ang sarap mabuhay, di ba? Pangalawa, sobrang makapangyarihan ng pagmamahal. Ano ibig ko sabihin? Ang pagmamahal o pag-ibig ay may kapangyarihan na magbago ng tao. Ang isang tao na minahal ng isang tao sa paraan ng pagmamahal ng Diyos, nako, siguradong magbabago. Ang taong minahal ng pagmamahal ng Diyos ay nag-iiba na at hindi na sila gaya ng dati. Noong natanggap ko ang pagmamahal ng Diyos at ng kapatiran sa akin, kahit na ako'y makasalanan, nako, nag-iba ang buhay ko. Na-realize ko na maraming tao ang binago ng pag-ibig. Isa na rito si John na alagad ng Panginoong Hesus. Naalala ko, sabi dun sa Book of Luke, ay pinadala noon ng Panginoong Hesus si James at John sa isang Samaritan village upang ihanda ang Panginoong Hesus ng matutuluyan. Kaya lang, hindi sila tinanggap doon sa village na iyon. Nako, si James at John ay nagalit. Tingnan mo, ito yung sabi nila sa Luke 9:54. Nang makita ito ni Santiago at Juan, sinabi nila, Panginoon, gusto ba ninyong magpaulan kami ng apoy mula sa langit upang sila'y lipulin? Tulad ng ginawa ni Elias? Grabe, ganito kainit ang ulo nila James at John. Pero nakita natin sa Bible kung paano sila minahal at pinagpasensyahan ng Panginoong Hesus. At ito ang unti-unting nagbago sa kanilang ugali at buhay. Narealize ko na sinasabuhay ng Panginoong Hesus yung sinabi niya na hindi ako naparito upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito. Naniniwala ako na itong ganitong klaseng pagmamahal ang isa sa mga natutunan at tinanggap nila James at John na nagpabago rin ng kanilang ugali at buhay. Then, narealize ko din na hindi lang ang pagmamahal ang may kapangyarihang magbago, kung hindi ito rin ang nagpapatunay na kung ang isang tao ay talaga bang alagad ng Panginoong Hesus. Sabi sa John 13:34-35, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Gayon din naman, kung magmamahalan kayo, kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ang sabi sa talata ay yung pagmamahalan natin sa bawat isa ang magiging patunay na tayo ay alagad ng Panginoong Hesus. Ang pagiging alagad ay hindi nakikita sa galing mo makipagdebate. Hindi din sa pamamagitan ng laki ng church mo. Hindi din ito tungkol sa dami ng iyong ministry. Hindi din nakikita sa iyong pagpipinitensya. Hindi din nakikita sa attendance mo sa church. Kung hindi nagpapatunay na tayo ay alagad ng Panginoong Hesus, kung nagmamahalan tayo sa isa't isa. Kaya nga, ito yung dahilan kung bakit natin gustong gawin ang series na ito dahil importante ang pagmamahalan. Kaya kung bago ka sa channel na ito, nako, tapusin mo itong mensahe at hindi lang itong episode na ito, kung hindi yung dalawa pang susunod na bahagi ng series na tinawag nating The Love Journey. Kaibigan, kung i-apply mo mga pag-uusapan natin sa series na ito, ay ito ang magpapabago ng iyong buhay. Ito yung magbibigay sa iyo ng kapangyarihang magmahal ng walang kondisyon at magmahal sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. Ano-ano nga ba ang katangian ng pagmamahal ng Diyos? Kasi dito natin malalaman kung gaano niya tayo kamahal. Marami ito, kaya lang ay kulang yung ating oras. Kaya meron lang tayong 3 katangian na pag-uusapan. Cross-check natin ngayon ay SPA. Hindi ito yung iniisip mo na SPA. Ang ibig sabihin ng SPA, S is God's love for us is sacrificial. P, God's love for us is personal. And A, God's love for us is absolute. So number 1, God's love is sacrificial. Sabi sa Romans 5:8,
Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ang sabi dito ay pinakita, pinatunayan o dinemonstrate sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Paano daw pinakita o pinatunayan? Ang sabi sa talata ay nang mamatay si Kristo para sa atin. Yun ang katunayan. God's love is sacrificial. At ang nakaka-amaze dito ay kung babalikan natin yung verse 6, aatras tayo. Tingnan mo kung anong sabi dyan. Romans 5:6. Sapagkat noong tayo'y may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Ang sabi dito ay nung tayo'y may hina pa, ang ibig sabihin ay hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Wala tayong kakayahang tubusin ng ating sarili mula sa kaparusahan ng ating mga kasalanan. At wala din tayong kakayahan na maging perfect na hindi magkasala. At dahil sa ating kasalanan, tayo ay napahiwalay sa Diyos, tayo ay namatay spiritually. Ang ibig sabihin, kapag namatay tayo physically ay hindi natin makakasama ang Diyos sa langit dahil tayo ay spiritually dead. Sabi sa Romans 6:23, ang bayad sa kasalanan ay kamatayan. Lahat tayo ay makasalanan at kinakailangan magbayad ng kamatayan. Kaya nga ang description sa atin ay mahinang-mahina kasi sa ayaw at sa gusto natin ay mapupunta tayo sa naglalagablab na asupre na siyang ikalawang kamatayan. Buti na lang at mahal na mahal tayo ng Diyos. Sabi niya, hindi nyo kaya maging perfect. Ako na lang ang magsasakripisyo. Ibibigay ko ang anak ko sa inyo at siya ang magbabayad ng inyong mga kasalanan. Sa halip na kayo yung mamatay, ang anak ko mamamatay para sa inyo. Sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalatay sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Grabe, ganito ka kamahal ng Diyos, kaibigan, na willing siyang ipadala yung kanyang anak para sa mga taong makasalanan, mga taong hindi naman talaga naghahanap sa Diyos, mga taong hindi pa rin nagbabago, mga taong mas mahal yung mga bagay sa mundo kaysa sa Diyos. Tingnan mo, ang ginawa ng Diyos, ipinadala niya ang Panginoong Hesus para isakripisyo ang kanyang buhay sa pagbabayad sa ating mga kasalanan. Now, isipin natin ito. Ang Panginoong Hesus ay nasa langit, na sobrang perfect na lugar. Alam ko na gustong-gusto mo na pumunta roon. Maaring hindi ka naniniwala sa heaven at hell. Pero kung papipiliin ka, ay for sure, mas gusto mong pumunta sa heaven. Tama ba? Pero tingnan mo ito. Ang Panginoong Hesus ay naroon na sa heaven. Hindi niya kailangan gumawa ng kahit ano para makapunta sa langit. Bakit? Dahil nandun na siya. Kanya naman yung lugar na yon. At hindi rin niya kailangan bumaba dito sa lupa. Masarap na ang buhay niya doon. Pero ginawa niya pa rin. Yung pagkakatawang tao para sa akin, para sa iyo. Imagine mo ang Panginoong Hesus na nakaupo sa perfect place sa heaven. Walang kasalanan, walang kadiliman, walang problema, walang pain, walang jealousy, walang anger, walang samaan ng loob, walang pride, walang temptations, walang mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos doon sa heaven. Yung mga angels ay nagpe-praise and worship lang sa Kanya araw-araw. Grabe, perfect! Then isang araw nakita ng Diyos yung problema sa sanlibutan. Nakita niya yung kasalanan pumasok sa mundo. At nakita niya kung gaano kagrabe yung kasalanan natin. Maaring tinatanong niya sa sarili kung anong gagawin ko nagpadala na ako ng baha na naglipol sa mga taong hindi kumikilala sa akin. Ang sabi ko, hindi ko na yun gagawin ulit. Sabi ko sa kanila, mag-offer sila ng hayop na pang-sacrifice para mapagtakpan ng kanilang mga kasalanan. Kaya lang, temporary lang ang pagbabayad na ito at hindi sasapat. Dahil araw-araw naman ay nakakasala ang mga tao. Kailangan ko na talagang gumawa ng paraan para masolusyonan ko ang problema sa kasalanan once and for all ay matapos na ito. Pero, sino yung ipapadala ko? Sa isang iglap, tumayo yung Panginoong Hesus. Sabi niya, ako ang bababa. Now, alalahanin natin ito, kaibigan, na alam ng Panginoong Hesus kung anong mangyayari sa kanya kapag bumaba siya sa lupa. Alam niya na ang tanging paraan lang para masolusyonan ang problema sa kasalanan ay ang pagbabayad niya sa mga ito sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. At kung alam niya na siya ay papatayin, ay alam din niya na siya ay pahihirapan, siya ay duduraan, siya ay mamaliitin,
pagtatawanan, itatakwil siya at bubugbugin. Siya ay papahiyain, siya ay lalatiguhin, siya ay sisigawan at kamumuhian. At sino mga gagawa nito? Yung mga taong gusto niyang iligtas. Yung mga taong makasalanan na mahal niya at gusto niyang tubusin mula sa kaparusahan ng mga kasalanan na hindi naman siya ang gumawa.